My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos received by the National Unity Party's candidates during elections from businessman Enrique Razon. I will be presenting the evidence of my claims in both Congress and in court. Our country is controlled by wealthy businessmen, and Razon is the most powerful of them all. But good must always stand against evil, no matter how wealthy and influential that evil is, for that is my duty as a trusted leader of the Filipino people. Enrique Razon may have all of our country's wealth at his disposal, but he is poor and empty in the eyes of God. We will fight corruption until the very end. In the face of imprisonment and death, we shall stand against this evil that plagues our beloved nation. Let justice be done. God bless the Philippines. Potential ng pagbago sa politika dahil sa aking distrito, 3 dekada, isang pamilya ang kinatawan ng unang distrito ng Batangas sa Kongreso at hindi alam ng tao for all this time na may ganitong katiwalian sa DPWH. At ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard at dapat ngayong 2026 wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka nung nakaraang eleksyon is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial reason is I saw the underdevelopment of the mostly agricultural first district of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Kaya bagong halal pa lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more about how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. So, you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just the tip of the iceberg? Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent lang tayo. Kasi pag may itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko. Kung napag-usapan na rin naman natin yung mga files at yung mga expose mo, no? Marami kasi tayo na nakikita ng mga comments ng ating mga kababayan. Ito lang galing sa kanila na nakita na natin yan. Dati marami nang bumatikos pero pagdating sa dulo, tumiklop naman. How about you, Kong? Ito ba ay ilalaban mo hanggang sa dulo? Hanggat mapanagot yung tunay na mastermind, yung tunay na pinuno ng pagnanakaw na ito? Yung first leverage para hindi magbigay ng trouble ang isang congressman, yung tinatawagang incentives sa mga kongresista. Pero ako hindi tumatanggap ng aking sweldo, MOOE o bonus. Yes. Kaya kahit na hindi ako bigyan ng bonus, hindi ko naman kukunin. Pero tungkol naman sa budget para sa mga distrito, mabuti naman po at hindi naapektuhan pa ang aking distrito. At sa tingin ko dahil nanonood ang publiko ngayon sa alokasyon ng national budget, kung sakali may, for example, use of political leverage on withholding the budgets of congressional districts, then the government will really be criticized for that. And I hope that this heightened public awareness of how budget has in the past been used as a political weapon will ensure that it will not be used as a political weapon for any political activities this 2026. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong, I believe that
in general, public awareness should support people in government to speak out more freely. Secondly, the fact that I do not have any need to benefit financially from my position means that there is less leverage on me. And also, it also helps na wala naman akong vulnerability in terms of past career in politics. Kasi baka ang dahilan na yung iba, tahimik na lang ngayon, dahil gagamitin ang kanilang past as a leverage on them kung sila po ay magsasalita. Pero I guess ang problema ng mga binabangga ko ngayon ay masasabi ko po ito, wala silang may bato sa akin. Yes. Kaya Kumbaga, fresh na fresh yung, eh. yung bata, ang in some respects din, pinaka makakapag-damage sa mga binabangga. Ayun, malinaw. Ito kung may nabanggit ka siya kanina na sabi niya walang benefits sa'yo. Okay? Simulan na natin dito yung alam kong ibabato sa'yo. Ito ay normal na ginagawa doon sa mga naglalabas ng baho, doon sa mga syempre tatamaan nito. At yung iba rito nga nagsisimula nang nadidinig ko na. Una, sasabihin nila, yan si Kong na yan, ano yan, may plano yan sa national position on 2028. Kaya kinukuha niyan yung the so-called Duterte votes. Ang sinasabi nila, Coach Yeah. Oli, magre-retire na nanay niyan. Yan Oo, yan ang papalit. Meron ding sinasabi na may handler yan. O yan, nagpapalaki lang yan ng pangalan. May sumusuporta dyan sa likod. Kaya ganyan yan. So ano masasabi niyo doon? Actually, yung nagsasabi na yung actions ko ay driven by political calculation are disproven by the fact na kung tanungin mo yung mga political experts, mali nga yung ginagawa ko. Kasi marami akong mga binabangga na nagiging kaaway ko na baka will come back to bite me pagdating ng eleksyon. Pero sa akin, ang importante, lumabas yung katotohanan, bahala na po sino yung matatamaan kahit na it's actually in the conventional wisdom, not a good politics to make so any enemies. Kasi yung mga pinaka-successful nga sa mga election minsan yung mga playing safe eh. Pero ang ibang mga hinahangaan ko sa politika, yung mga nagpapakita ng courage kahit na minsan it's not easy to have a lot of enemies. On the point of motives, I think that my life will be so much more peaceful kung tahimik na lang ako tulad ng mga ibang nasa kongreso. Pero the truth is, while it's difficult to make enemies, it's also feels good pag makita mo naman na sumusuporta ang publiko sa ginagawa mo. At kung